Naramdaman mo na ba yung pakiramdam na parang ikaw yung laging nahuhuli makagets? Habang yung iba parang isang tingin lang alam na agad nila ang sagot. Yung tipong tahimik ka lang, nag-iisip, tapos iniisip mo kung kulang ka ba o mabagal lang talaga utak mo. Pero paano kung mali ang iniisip mo? Paano kung hindi ka mahina, kundi iba lang ang paraan ng paggalaw ng isip mo? May mga klase ng talino na hindi halata sa grades, hindi rin obvious sa salita o bilis magsalita. Tahimik sila, madalas mag-isip, minsan nagdududa pa sa sarili. Pero sa totoo lang, may mga subtle na senyales na nagsasabing mas mataas ang level ng pag-iisip mo kaysa sa akala mo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 palatandaan na madalas tinatagong anyo ng intelligence. At yung huli, halos lahat ng tunay na henyo meron nito. Sign number 1, kinakausap mo sarili mo. Napansin mo na ba na minsan kinakausap mo yung sarili mo? Mahina lang o minsan nasa isip lang. Habang may iniisip kang problema, parang may kausap ka sa loob ng ulo mo. Akala ng iba weird yon. Pero sa totoo lang, ginagawa mo lang malinaw ang takbo ng isip mo. Para kang coach ng sarili mong utak, ginagabayan mo siya step by step. Kapag kinakausap mo ang sarili mo, mas naiintindihan mo ang iniisip mo, mas bumibilis ang pagproseso, mas tumitibay ang memorya. Hindi ito ugaling bata o baliw, senyales ito ng malalim na pag-iisip. Maraming matatalinong tao ang ganito, kahit si Einstein ginagawa daw ito. Kaya kung ginagawa mo rin ito minsan, hindi ka kakaiba, ginagamit mo lang ang talino mo sa tahimik na paraan. Sign number 2, overthinker ka. Minsan ba inuulit mo sa isip mo ang mga usapan kahit tapos na? Iniisip mo kung tama ba yung sinabi mo, kung may mali, kung may mas magandang sagot sana. Sa totoo lang, hindi ito simpleng pag-aalala. Senyales ito na active ang isip mo. Sinusuri mo ang mga nangyari para mas maintindihan ang mundo sa paligid mo. Ang tawag dito ay metacognition, pag-iisip tungkol sa sariling pag-iisip. Hindi lahat kayang gawin yan. Ang iba diretso lang ang galaw ng isip. Walang tanong, walang reflection. Ikaw, humihinto ka, nag-iisip, tumitimbang. Kaya kung overthinker ka, hindi ibig sabihin mahina ka. Ibig sabihin lang, mas malalim kang magproseso kaysa sa karamihan. Sign number 3, madali kang maboring. Napapansin mo ba na mabilis kang magsawa sa paulit-ulit na gawain? Yung tipong kaya mo namang gawin pero parang nawawala agad ang gana. Akala ng iba tamad yon, pero sa totoo lang, hindi ka tinatamad. Ang utak mo lang ay naghahanap ng bago, mas hamon, mas may saysay para sa'yo. Kapag simple ang task, kaunti lang ang excitement na binibigay nito sa isip mo. Mas gumagana ka kapag may problema na kailangang lutasin o ideya na kailangang buuin. Kaya kung madali kang maboring, hindi ito kahinaan. Senyales ito na mas gusto ng isip mo ang complexity kaysa routine at mas bagay ka sa mga gawaing may lalim at challenge. Sign number 4, madalas mong i-doubt sarili mo. Madalas mo bang tanungin ang sarili mo kung sapat ka ba? Kahit may nagawa ka ng maayos, parang may boses pa rin sa loob mo na nagsasabing baka kulang. Akala ng iba mahina ang loob mo. Pero sa totoo lang, aware ka lang sa lawak ng mga bagay na hindi mo pa alam. At yung awareness na yon, senyales ng talino. May epekto ito na tinatawag na Dunning-Kruger effect. Yung kaunting alam, madalas sobrang kumpiyansa. Pero yung mas maraming alam, mas nag-iingat at mas nagdududa. Kaya kung palagi mong chinecheck ang sarili mo, hindi ibig sabihin mahina ka. Ibig sabihin, naiintindihan mo kung gaano kalawak ang mundo. At yan ang ugat ng tunay na intelligence. Sign number 5, puyat ka madalas. Napapansin mo ba na mas buhay ang isip mo kapag gabi na? Tahimik na ang paligid, wala nang istorbo, at doon biglang pumapasok ang mga ideya. Habang ang iba tulog na, ikaw gising pa rin, nag-iisip, nagre-reflect. Akala ng iba wala lang yon. Pero para sa utak mo, doon siya mas komportableng gumalaw. Sa gabi, mas malaya ang pag-wander ng isip, walang pressure, walang ingay, walang kailangang patunayan. Doon lumalabas ang creativity at malalim na insight. Kaya kung madalas kang puyat, hindi ibig sabihin wala kang disiplina. Posibleng doon lang talaga gumagana ang talino mo, kapag tahimik na ang mundo at ikaw na lang ang gising. Sign number 6, sensitibo ka sa mga ingay. Napapansin mo ba na may mga tunog na agad kang naiirita kahit parang wala lang sa iba? Yung tik-tik ng relo, maingay na paghinga, o mga maliliit na ingay sa paligid, akala ng iba maarte ka lang. Pero sa totoo lang, mas marami lang talagang signal ang napapansin ng isip mo. Kapag sensitibo ka sa ingay, ibig sabihin mas aktibo ang sensory processing mo. Mas maraming detalye ang pumapasok sa utak mo sabay-sabay. Nakakatulong ito sa pag-detect ng patterns at pagbabasa ng sitwasyon. Pero may kapalit din, mas mabilis kang ma-overwhelm. Kaya kung ganito ka, hindi ka mahina. Mas mataas lang ang level ng pag-absorb ng isip mo kaysa sa karamihan. Sign number 7, procrastinator ka. Madalas ka bang maghintay hanggang sa huling oras bago kumilos?
Alam mong kaya mo naman gawin pero parang ayaw gumana ng isip mo agad. Akala ng iba tamad ka or walang disiplina. Pero sa loob mo, may hinihintay ka lang na tamang sandali. Yung moment na magiging seryoso at mahalaga na ang gagawin mo. Para sa ibang tao, stress ang last minute. Pero para sa'yo, dun ka nagiging sharp, dun nagiging malinaw ang isip mo at biglang umaandar ang focus. Hindi ito simpleng procrastination. Active procrastination ito. Paraan ng utak mo para iwasan ang walang saysay na gawain. At ilabas ang best performance kapag may tunay ng halaga ang ginagawa mo. Sign number 8, naaalala mo ang mga random details. May mga bagay ka bang naaalala na parang walang kwenta sa iba? Eksaktong petsa nang nangyari, maliit na detalye sa kwento, o isang salita na sinabi ng tao matagal na ang nakalipas. Minsan pati ikaw nagtataka kung bakit yun ang naiiwan sa isip mo. Pero hindi ito aksidente, senyales ito na aktibo ang memory system mo. Ang tawag dito ay working memory na malakas humawak ng impormasyon. Kaya mong mag-store ng random details kahit hindi mo sinasadya. Kaya minsan nakakalimutan mo kung saan mo nilagay ang susi. Pero kaya mong ulitin ang linya ng pelikula mula sa taon na matagal na. Kung ganito ka, hindi magulo ang isip mo. Selective lang ito. At mas malalim kaysa sa iniisip ng iba. Sign number 9, malalim kang makaramdam. Napapansin mo ba na mas malalim ang nararamdaman mo kaysa sa iba? Yung tipong naiintindihan mo agad ang emosyon ng tao kahit hindi nila sinasabi. Minsan naiirita ka sa kawalan ng empathy ng iba. Akala ng iba na sobra kang sensitive. Pero sa totoo lang, ito ay senyales ng neural sophistication ng utak mo. Kapag malalim ang pakiramdam mo, hindi lang utak mo ang aktibo kundi pati emosyon mo. Kaya mas nakaka-empathize ka at mas naiintindihan ang nararamdaman ng ibang tao. Hindi ito kahinaan. Smart people feel deeply. Ibig sabihin mas kompleto ang paraan ng pagproseso mo ng mundo. Hindi lang sa isip kundi pati sa puso. Sign number 10, hindi ka tumitigil matuto. Palagi kang nagtatanong, nagbabasa, naghahanap ng sagot kahit alam mo na ang iba. Hindi ka kontento sa kung ano lang ang alam mo. Habang ang iba humihinto sa natutunan nila, tuloy ang isip mo sa paghahanap ng mas malalim na pag-unawa. Iyan ang pinakamalinaw na senyales ng talino. Halos lahat ng henyo sa kasaysayan ay ganito. Hindi sila tumitigil matuto kahit mataas na ang alam. Ang curiosity nila ang nagtutulak sa kanila para umunlad at mag-isip ng bago. Kaya kung pinapanood mo ito ngayon at gusto mong maintindihan ang sarili mo, congratulations! Kasama ka sa mga taong nasa top tier ng intelligent minds. Hindi sukatan ng grades, test scores o bilis sa pag-solve ng problema para malaman kung talino ka. Ang tunay na intelligence ay nakikita sa awareness, curiosity, adaptability at lalim ng pag-iisip. Hindi lahat makakakita ng mga senyales na ito sa ibang tao. Kaya sa susunod na may tumawag sa'yo na sobrang sensitive, tahimik o laging nasa isip lang, ngumiti ka lang. Yan ang itsura ng talino. Hindi ito kahinaan o kakulangan. Ito ay tanda na naiintindihan mo ang mundo sa mas malalim na paraan kaysa sa karamihan. Kung na-open ang mata mo sa mga senyales na ito, tandaan mo na hindi ka weird o iba. Iba lang ang utak mo at paraan ng pagproseso mo ng mundo. Yakapin mo ang traits mo at gamitin ito sa paraan na makakatulong sa'yo sa buhay.